Magandang araw sa inyo mga ka-PC. Ngayong umaga pag-aaralan natin kung ano nga bang magandang compatible na GPU o graphics card sa Ryzen 5 5600 100X na hindi siya magba-bottleneck. So ito, pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, i-hit mo na ang subscribe button at yung notification bell para sa mas maraming computer information. Tara, pag-usapan natin. So, ito na nga guys. Kung gagamit ka, naiisip mo lagyan ng RTX 4060. Yung ipapares mo siya sa Ryzen 5 5600X. Etong 4060 masyadong malakas. Masyadong malakas to para sa Ryzen 5 5600X. Bottleneck na siya masyado. Mahina yung Ryzen 5 5600X. So meron siyang bottleneck na 23.1%. Kung ito ang ipapares mo. So meaning hindi magagamit ng nitong 4060 yung full performance niya kung ang gamit mo ito ipapares mo sa kanya. So masyadong mahina yung processor mo. Kung ito naman ang nagbabalak mong ipares, RTX 2060 Super, kung ito masyado rin siyang malakas, mahina naman yung processor mo. So hindi siya gaanong hindi siya gaanong match. Ganun din sa RTX 4060. So kung ito ang imamatch mo siya sa Ryzen 5 5600X, masyadong mahina tong processor mo. Meron siyang 14.9% bottleneck. So hindi rin niya magagamit yung performance nito kasi masyadong malakas to. So ito hindi rin pwede. So mag-iisip at matitingnan natin kung ano pang pwede sa kanya. Kung ito naman RTX 3060. Ayan. Kung itong RX 3060 naman ang gagamitin mo, masyado pa rin mahina itong processor mo para sa kanya. Ganun din, hindi mo pa rin magagamit ng maayos yung hindi mo rin hindi rin niya mabibigay yung full performance niya kasi mahina nga yung processor. Meron siyang 40% bottleneck pag ito ang gamit mo. So mahina rin to. Tingnan natin yung iba. 3050 RTX 3050. Kung meron siya, mas maganda rin kasi to kung merong 30% kung meron siyang, kung ito ang gagamitin nyo. Kung itong gagamitin nyo, meron lang siyang 1.5% bottleneck. So meaning napakagandang gamitin ito para sa processor nyo na Ryzen 5 5600X. So magra-run siya ng smooth kasi 1.5% lang below, above siya ng 5% kapag ang bottleneck 5% pataas. Hindi na maganda yung performance ng video card nun. Masyadong, ito, smooth lang sila, pareho. Kasi 1.5% lang naman yung bottleneck niya. So, okay na okay gamitin tong RTX 3050. So, smooth siya sa lahat sa general task, maging sa gaming. Okay na okay. Kung ito naman 1660 Super, ito 1660 Super. Yan, kung ito naman ang gagamitin nyo, ganun din, pareho silang match sila. Kasi meron siyang 0.7% na bottleneck. Imagine kung 0.7%, ibig sabihin mabibigay nito yung full performance niya kasi they work together smooth. So kung nagbabalak kang bibili ng Ryzen 5 5600X, ang ipapares mo sa kanya 1660 Super or
3050, maganda siya i-pares silang dalawa, kasi magagamit nila yung full performance nilang dalawa. Kung ito ang gagamitin yung dalawa ha. So kung ang gagamitin nyo naman ay 1650, ang 1650 masyadong mahina naman. Ito mahina naman para sa Ryzen 5 5600X. Ang Ryzen 5 5600X, mas malakas siya din sa may 1650 ng 8% ang bottleneck niya. So 8%, hindi naman sobrang layo. Pwede pa rin. Magagamit pa rin naman siya ng smooth kasi 8% lang yung bottleneck niya. So, pwede pa rin siyang gamitin 1650 as your video card kung gusto mo. Kung ito, kasi mas mura naman to compare dun sa ibang mga video card. So, magraran to ng smooth din kasi 8% lang naman yung bottleneck niya. Pag 10% pataas, masyado ng malaki yung bottleneck niya pagka ganun. So, kung nagbabalak kang magra-Ryzen 5 5600X tapos 1650, pwede na rin. Pwede pa rin siya. Tapos, kung nagbabalak kang ipares din doon, 1050 Ti is masyado talagang mahina. Siguro nasa around 20% ang bottleneck niya. So, hindi rin siya magandang ipares doon kasi hindi magagamit naman ng processor yung performance naman niya. Full performance naman ng processor. So, baliktad naman sila kanina. Yung GPU, pag malakas ang GPU, hindi magamit ng full performance niya yung full performance niya, hindi niya magagamit. So mas maganda pa rin kung match talaga sila. So kahit anong task gawin mo, kahit magpang gaming ka, smooth na siya. So ayun na nga mga ka-PC, nalaman natin kung anong magandang i-match sa kanya na video card. So sa susunod naman na topic natin, malalaman natin kung ano namang magandang ipares dito sa mga video card na to. So patuloy lang kayong sumubaybay sa akin, mag-subscribe at mag-check lagi sa notification para sa mas marami pang computer information. O hanggang sa muli mga ka-PC. Bye!